Point number 2, obedience is the root of fruitfulness. Listen to the words of Jesus carefully. He says in John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala mo niingon ang Ginoo, try harder. Wala po siya niingon, do more. Sige pa. Ang yang giingon, ang saman, remain. Remain. This tells us something powerful. Fruitfulness is not about doing more. It's about abiding deeper. Daghan nato kapuyon. Gikapoy na, exhausted na. Ngano man, dili tungod kay sayop atong mga gipambuhat. Kundi tungod kay nagbuhat ta sa mga sakto pero without staying connected to the source. Kung magbuhat ang mga maayo, para sa testimony na ko ha, sa ako unbeliever, pakubutan gi ko nga unbeliever. Kay mo may tudlo sa mama ug papa. Pasalamat ba ko sa akong parents kay gipadako gi ko nga buutan nga na integrity nga ba. Pero sa dihang ning dako nako perti ng kapuya. Kinakapuyan magbinuutan diri sa kalibutan. Labi nagmotrabaho na kanya mamit na nimo tong mga kauban ni magtrabaho nga way klaro. Masin sa tan-aw no. Kanang kinakapuyan gyud. Pero kung magbuhat ta sa maayo nga connected ta sa source, dili kapoy. Dili lisod. Kita raman may nagpalisod-lisod. Pero actually, ang pag-obey dili lisod. Nalang kitay own nga mga prinsipyo nga wa mo nga dili pa align sa will sa Ginoo pero dili siya lisod. So, why ang nakaingon ani mo bitaw na nga naay mga tawo nga busy kaayo pero barren. Oh, diba ingon si pastora sa previous nga kuan. Wali. Naapoy mga aktibo kayo, daghan gigibuhat pero at the end of the day empty. Productive in the world, but unfruitful in the spirit. Kana bang, nagsunod man ako sa mga schedule, natunong man, na-meet man ako mga deadlines, na-accomplish man ako mga goals, pero, nganong spiritually, dry man. Nganong wala may fruit. Jesus explains why. A branch does not produce fruit by effort. Dili effort, ang effort, paano nas efflen. A branch does not produce fruit by effort. Dili. Kanang unsa may Bisayag effort? Kanang paningkamot. Asa? Paningkamot. A branch produces fruit by connection. Basta connected siya, mubunga gina. Bisan pag magpuyo ra siya. Napaday nakita yung kahoy nga pagduol ninyo, pitigin niyang agulo. Kaya nagginingkamot siyang makabunga. Wala man. Kita ba tagsanga nga na gipaningot. Basta siguro, pero gipaningot. Gipaningot niya, kanang na-stress o taman-taman, o niya nag-struggle. Wala, no. They remain and fruit follows. Mura nagbuhaton sa kahoy. They remain and fruit follows. Church, hear this. We cannot force spiritual fruit. Dili ni siya i-force. Dili ta pwede magama og joy. Gamgama tag joy. Dishwashing liquid. Joy ba kalipay? Dili pwede. Dili ta makagamag self-control. Dili ta pwede mag-manufacture og unsa man peace. Kani nga mga butang, mga fruit of the Spirit flows naturally from a life that is abiding in Christ. Flows naturally, dili effortfully. Ano ba yung word nga effortfully, gamagama? So Jesus invites us to ask honest questions. Am I connected or just committed? Committed, magbinuotan. Committed, buhat sa sakto. Pero ang pangutana, connected ba? Am I abiding or just attending? Pares ako sa una, atin-atin lang, pero wa, naka-abide. Christian ra kung Domingo. Kay lahi ang abiding, lahi ang attending lang.
Pero kung mo-abide ka, kinahanglan mo-attend gid ka, di pwede wawa na, pero pwede nga nag-attend pero wa ning abide. Are we rooted or busy lang? Rooted ba ta or busy-busy lang? Kay ato ministry na ba kay para sa Ginoo, dili para lang natay buhaton. So kung mag-ministry ka para natay buhaton, pag ginabuhi na lang nito ay kakwarta pa ka. Kay kung mag-ministry ka para lang nakay buhaton, dili para sa Ginoo, wala. Sayang. Kinalan ang ministry para sa Ginoo, dili para sa atua. Because it is possible to attend church, muna akong gingon, to attend church and still not abide. It is possible to sing beautifully, but not abide. Kabalo ba mo nga, if mo kanta ta, pero wa ta nag-abide, wa tay fruit, you cannot sing powerfully. Beautifully siguro, pero powerfully no. Because ang Ginoo maghatag og power, dili kita. It is possible to know scripture, even memorize scripture and still not abide. Kaya ingon ang Ginoo, mag-memorize sa scripture, no, mag-know scripture. Pero kung tama na sa utok, walay life. Ang life na imong, pag-abot mo utok na lifeless, kinahanglan mo travel siya to our hearts. Nga naman, if mag-memorize tag scripture, mo ni ang tip ha, para ma-memorize nyo ninyo tanan, mudugay gid sa inyong memory. Ayaw sa utok lang. Ibutang sa heart. Naaman siguro times nga, at katuo, tag nakalimtan na nato, pero sa panahon nga kinahanglanon nato nga bersikulo, muabot nagbalik sa imong memory. Kay nga no, naaman sa imong heart. Naaman sa heart. So the now generation understands this truth. I don't need a bigger platform. I need a deeper connection. Ang bigger platform, walay sayop ana. Pero ang bigger platform is fruit sa deeper connection. So what we truly need is deeper connection. Daily dependence. Dili more visibility. Ang more visibility ihatag na sa Ginoo if gusto na niya. Dili kung ready na ka, kung gusto na niya. Kita ready or not. More recognition. Ining ato to sa langit perti daghanang recognition. Ato lang tingbon. Diri di sa tawagunang recognition kay ang recognition diri mawa lang, makalimtan ra pod. Bisan gani ako, ma-recognize ko after pila ka adlaw, makalimtan naman ako. Pero ang recognition sa langit na wagi pagkapareho. Not more activity. Ang activity is result sa fruit. Ang fruit is result sa pag-staying connected. So ang atong i-prioritize first is staying connected. Para naay fruit, para naay activity. Because when obedience flow from abiding, fruit becomes inevitable. Sa inevitable, dili mapugnan pa'y baha, ang oros-oros. If obedience flows from abiding, fruit becomes inevitable. Dili mapugnan, mugawas kina siya, mag-oros-oros. Dili pod gipugos, dili piki, but lasting fruit. And when fruit is real, God is glorified.